gabi sa ating lahat. Muli tayo'y papatuloy sa ating aralin sa unang Korinto, Kabanatang 10. So, tayo panandaliang manalangin. O Diyos, pinupuri ka namin at sinasamba. Ngayong gabi, muli namin binibigay ang aming mga puso para inyong tamnan ng inyong pong salita. Ang aming kaisipan ay maging malinaw sa pagtanggap at ito ay magkaroon ng bunga sa aming mga buhay. Salamat o Diyos sa banal na Espiritu na siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng kaliwanagan. Siya ang aming guro ngayong gabi at sa iyo lahat ang kapurihan sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. So 1 Corinthians chapter 10 verses 1 to 13. For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud and that they all passed through the sea. They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. They all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. Nevertheless, God was not pleased with most of them. Their bodies were scattered in the wilderness. Now these things occurred as examples to keep us from setting our hearts on evil things, as they did. Do not be idolaters, as some of them were. As it is written, the people sat down to eat and drink and got up to indulge in revelry. We should not commit sexual immorality as some of them did, and in one day 23,000 of them died. We should not test Christ as some of them did and were killed by snakes, and do not grumble as some of them did and were killed by the destroying angel. These things happened to them as examples and were written down as warnings for us, on whom the culmination of the ages has come. So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Yan. So dito makikita natin si Apostol Pablo after niyang isulat ang tungkol sa kanyang pagiging apostoles at yung kanyang kalayaan, paggamit nito ay kanya naman ibinaling sa history ng Israel. Dahil sa history ng Israel may mga pangyayari na kung saan ay dahil po naging rebellious yung mga Israelita sa lumang tipan, ay maraming mga nangyari sa kanilang hindi kanais-nais. So umpisahan po natin ito. Yung sinasabi diyan, for I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud and that they all passed through the sea. Okay? Meaning to say na kung gugunitain natin yung mga pangyayari sa lumang tipan, si Yahweh, siya ay nagpamalas ng mga hindi pangkaraniwang mga pangyayari o bagay noong kanyang tinawag yung mga Israelita sa Egypt at kanya ngayon dinala sa disyerto, papunta ngayon o patungo sa Promised Land. So makikita natin yung pillar of cloud and the pillar of fire.
pillar of cloud by day and pillar of fire by night. So makikita natin na yun ang simbolo ni Yahweh na siyang gumagabay sa mga Israelita sa kanilang paglabas ng Ehipto patungo ng Promised Land. And sabi nga, they were all baptized, they all passed through the sea. And they were all baptized into Moses in the cloud and in the sea, meaning to say, this is a figurative language na ginamit ni Apostle Paul na nagdidipik sa bayan ng Israel sa kanilang pakikiisa kay Moses doon sa pagliligtas na ginawa ni Yahweh sa kanila mula sa bayan ng Ehipto ay ni-redeem or dineliver ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Moses ang mga Israelita. Kaya't kung ating titingnan ngayon sa ating panahon, nung panahon na ng bagong tipan, ay kumbaga si Moses ay isang tipo o type ng ating Panginoong Jesus dahil siya ay isang deliverer. Okay? So dito ngayon sa atin bilang mga Kristiyano, nagkaroon tayo ngayon ng pakikiisa kay Kristo sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagkabuhay na maguli. So dito na si-signify yung ating pagkabautismo. Okay? Yung ating baptism sa ating pakikiisa sa ating Panginoong Jesus. Okay? So yan ang ibig sabihin yan. And sabi dyan sa verse 3, they all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. So, babalik muli tayo doon sa panahon ni Moses, sa kanilang paglalakbay sa disyerto, ay nauhaw ang mga Israelita. At sila rin ay nagutom. At anong ginawa ng Diyos? Siya ay nagpaulan ng mana. Okay? Na kung saan ito'y parang mga yung flakes, yung ating kinakain ngayon, yung corn flakes na mayroong tamis. Ganun po ang halos itsura ng mana. Okay? At yun ang kanilang pagkain. At yung tubig naman, sila yung nauhaw, mapapansin po natin yan sa Exodus 16:2-36 at sa Exodus 17:1-7 at makikita rin natin yan sa Numbers 20 verse 2-11 at 21 verse 16. Ginamit niya itong analogy ito na yung bato doon sa lugar na iyon kung saan sila tumigil ay nagpamalas muli ang Diyos ng kanyang miracle na lumabas dun sa rock na yon, yung malaking bato, umaagos na tubig na kung saan ay hindi maubos-ubos at doon talaga naibsan yung pagkauhaw ng mga Israelita. Okay? So dito makikita natin na ang Diyos, He is the provider of our food, our daily food. Pero ito ay itinikit ngayon ni Apostol Pablo sa spiritual food. Okay? Sapagkat yung mana, okay, yung mana, physical food po nila yon, at saka yung tubig is physical drink nila. Pero tayo, sa bagong tipan, sabi nga, drink from the same cup. Okay? At anong cup na yan? Ito naman ay ang pagbibigay ng ating Panginoong Hesus ng kanyang buhay, okay, ng kanyang katawan para mapako sa krus at doon mabayaran ang ating mga kasalanan. At yan, ginugunitan natin yan tuwing Lord's Supper. Now, bakit ko sinabing spiritual food? Precisely because yung mana sa Old Testament, yung mana na yan, dito mababasa natin sa Gospel of John, okay, na yung mana na yan is the bread of life. Likewise, the water is the water of life, signifying
the personhood of the Lord Jesus Christ, kung sino si Jesus. Siya ang tinapay ng buhay, siya rin ang tubig ng buhay. Makikita niyo po yan sa John 4, verse 14, at sa John 6, 30 to 35. Okay? At sinabi nga, that rock was Christ. So meaning to say, yung bato na nandun, na nagbigay ng tubig, ay isang type ng Kristo. Meaning to say, tipo. Yun ay isang pagsasalarawan lang na ito, physical pa lang yung pinaparating ko sa inyo. Pero pagdating ng panahon, ay makikita nyo yung tunay na bato, yung tunay na tinapay, yung tunay na tubig na magbibigay sa inyo ng buhay, hindi lang pansamantala pero buhay na walang hanggan. Kaya sabi nga, that rock was Christ. Okay? So makikita natin si Yahweh, laging andun yung presensya niya, makikita natin dun sa tabernakulo na buhat-buhat ng mga Levites, okay? At kung saan man sila hihinto at magpapahinga, ay doon nasa sentro yung tabernakulo. Kaya yung presensya ng Diyos ay laging nandun. Okay? Pero ngayon, sa panahon ng ating Panginoong Hesus, hindi na natin kinakailangan nung tabernakulong yon. Hindi na natin kinakailangan yung templo na itinayo doon sa Jerusalem, sapagkat si Jesus mismo ang ating templo. At dahil si Jesus ang ating templo, tayo rin ay naging templo ng ating Diyos. We have now become the temple of the living God. Ayan. Dahil sa ating pakikisa sa Diyos. Nevertheless, sabi niya sa verse 5, God was not pleased with most of them. Their bodies were scattered in the wilderness. So, kahit pa nagpakita na at nagpamalas ang Diyos ng kabutihan, ng kanyang pag-aaruga, ng kanyang pagbibigay ng pagkain at ng tubig, ay makikita pa rin natin na hindi sumunod ang mga Israelita kay Yahweh. Bagkus sila ay nagrebelde. Okay? Kaya't nagalit din ang ating Diyos sa kanila. Sa mga kasama nun ni Moses, okay? Si Joshua at si Caleb, silang dalawa lang. At saka yung mga kaedad nila nung sila ay 20 years old. Yung 20 years old and below, lahat ng mga matatanda noon, tsaka above 20, lahat sila ay nangamatay sa disyerto. Okay? Nangamatay sila doon. Hindi sila nakapasok sa promised land. Maging si Moses nga, alam natin, hindi siya nakapasok sa promised land. So si Joshua at si Caleb lang. Dahil nga, nagkaroon ng displeasure ang Diyos sa kanila dahil sa hindi nila pagsunod. At dito sa verse 6, sabi, now these things occurred as examples to keep us from setting our hearts on evil things as they did. Yan. Do not be idolaters, as some of them were. As it is written, the people sat down to eat and drink and got up to indulge in revelry. So, nung panahon ni Moses, makikita natin, alam natin yung kwento na kung saan si Moses ay nakipagkita kay Yahweh sa Mount Sinai dahil kanya ngayon kukunin yung dalawang bato, which is the tablet na nakasulat ang Ten Commandments. Ano? So, dito makita natin, nung time na nangyayari yun, ang mga Israelita naman ay nainip. At tinawag nila si Aaron, okay, yung kapatid ni Moses, at sinabi, bakit ang tagal-tagal ni Moses, baka kung ano na nangyari sa kanya. Baka magandang magkaroon tayo dito ng kasiyahan at sambahin natin si Yahweh. Okay, so pwede bang gumawa tayo ng imahe ni Yahweh at gumawa sila ng golden calf. Ayan. Sa paggawa nila ng golden calf na yon, alam naman ni Aaron na yun ay mali. Pero we don't know the story. Mukhang lumalabas, bumigay siya sa kagustuhan ng mga Israelita at kinuha nga niya yung mga ginto ng mga Israelita, mga earrings, mga jewelries nila, at he fashioned a golden calf. Gumawa siya
ng isang golden calf at sabi, "This is your God." At yun, sinamba nila at nagkasayahan sila doon. Sa pagbabalik ni Moses, nakita niya. Sabi niya, parang may ingay doon sa camp. Yung pala, yun na ang ginagawa. So, this is idolatry. Kaya sabi nga, do not set your hearts on evil things as they did. Ito yung isa sa pinaka-evil thing na ginawa nila. Yung pag-worship ng mga Diyos-Diyosan. Idolatry. They were wanting to worship Yahweh. Tingnan nyo yan ha. Pero sabi, sa itsura ng isang golden calf. Isang hayop. Okay? Now, hindi rin naman sinabi ni Yahweh na kung taong hugis, payag na siya. Hindi. Sa Exodus chapter 20, sinabi niya rin yan. Thou shalt not make for yourselves any graven images in anything that is in the likeness of those in heaven or those under the earth or those on the earth or under the water. So sabi nga, you must not bow down to them or worship them. So, wala ni kahit anong figure or statwa o rebulto ang ating gagawing tawag nito imahe ng ating Diyos. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Kaya't dito galit na galit. Kaya't dito sa sulat ni Apostol Pablo ay binibigyan niya ng babala ang mga kapwa niya, mga mananampalataya sa Corinthian Church. Okay. Ano bang ginawa pa nila? They have indulged in revelry. Okay? Ano isabihin niyan? Kung ano nung pinagkagawa nila. They have committed sexual immorality. Kaya sabi niya sa verse 8, we should not commit sexual immorality as some of them did. And in one day, 23,000 of them died. Ayan. Okay? And do not grumble as some of them did and were killed by the destroying angel. Makita rin natin ito, no, yung mga pangyayari sa Old Testament na kung saan dahil po sa kanilang pagre-rebelde, sabi nga, ang iba sa kanila ay tinuklaw ng mga ahas. Nakita naman natin yung pangyayaring yan, nung nangyayari yan, ay pinagawa si Moses ni Yahweh ng isang tungkod na may hugis ahas. At sabi ko, sinong titingala dyan ay mabubuhay at hindi na mamamatay sa kagat ng ahas. Okay? So, nangyari yan. Pero hindi ibig sabihin na yung ginawa ni Moses na yon ay pwedeng gamitin sa pagsamba sa Diyos. Hindi. Bakit? Hindi na rin naulit yung pangyayaring yan. At nawala na rin yung tungkod na yon na may korting ahas. Kaya hindi talaga pwede ang kahit anong figure. Yung insidenteng nangyaring yon ay para lang dun sa oras na yon. Para magising yung mga Israelita na, itong pinagawa ni Yahweh, kung kayo'y titingin dito, ay kayo ay, sabi nga, mabubuhay. Pero yun ay senyales ng paparating na isa na maiaangat sa isang poste at maipapako. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At ang sinong titingala doon sa krus, sa Kalbaryo, okay? Hindi doon sa crucifix, okay? Hindi doon sa kahoy na estatwa, na may taong estatwa doon. Hindi, kundi gugunitain mo yung nangyari 2,000 taon na nakakaraan na may napako sa krus. Yun ang gustong iparating sa atin ni Apostol Pablo. Parang sino mang, sabi nga, sasampalataya, maniniwala sa Diyos na ito na hindi mapapahamak. Makita rin natin na may mga ilan sa kanila ang nag-complain, nag-grumble. Okay? Nag-complain. Okay? Ang sabi nila, kung gusto niyong basahin po yung mga pangyayaring ito, okay, yung nangyari na 23,000 ang namatay, actually, 24,000 ang nakalagay sa Numbers 25 verse 9. Now, si Apostle Paul, yung mga manunulat ng first century, hindi sila masyadong kumbaga familiar. Basta't meron lang silang approximate. Pag sabi nila, mga 25,000, okay lang yon. Hindi kagaya sa panahon natin ngayon na kailangan eksakto. Okay?
Pero sabi nga, whether there were 23,000 or 24,000 is immaterial. Ang importante, there were indeed thousands of people who died because of that. Okay? Sa kanilang mga maling gawain na yan. Okay? Yan. Sa Numbers 25, verse 9, pwede niyong basahin yan at makikita niyo po yan. At ito, nag-complain sila. Sa number 16:41, makikita natin yung pagko-complain nila. Basahin nyo na lang. Tapos, sabi nga, dumating yung anghel. At anong ginawa? Nagpadala ngayon ng plague. At dito sa plague na to, sabi nga, marami ang namatay. Nag-grumble sila, bakit? Ang kanilang pagko-complain is, si Moses lang ba at si Aaron, sila lang ba ang mga leaders na tinatag ng Diyos? Hindi ba tayo rin? Ang nag-complain, itong sina Korah at si Dathan and sino to? Si Nadab, si Dathan, Dathan and Abiram, yung mga yan. Sila na mga magkakasama doon nila Korah. Okay. So, kung gusto nyong tingnan yan sa number 16:41, punta tayo sandali para makuha nyo yung ibig sabihin dyan. Okay. Ayan, sabi diyan, the next day the whole Israelite community grumbled against Moses and Aaron. You have killed the Lord's people, they said. Now, ano ba ang pangyayari bago ito? Basahin niyo po yung buong number 16. Ang kwento ko na lang po sa inyo ang pangyayari niyan. Kasi noon, nagko-complain nga itong sina Korah, okay? Na sinasabi, si Moses lang ba? Kaya itong si Dathan at si Abiram, okay, kasama nila, ang sabi ni Moses, o sige, bukas malalaman nyo kung sino talaga ang sa Diyos at sino ang hindi. Lahat kayo, maglabas kayo ng mga censers at mag-alay kayo ngayon ng incense. At kung sinong tatanggapin ni Yahweh, yun ang sa Diyos, sabi niya. So, mahigit 250 na pamilya nitong si Korah, si Dathan at Abiram at nag-offer kinabukasan. Ano nangyari? Nagalit si Yahweh. Kanyang pinalis si Moses, sabi, umalis kayo dyan. Umalis din kayo dyan sa harapan ng lugar ni Korah, ni Dathan at Abiram. Ang nangyari, bumuka yung lupa sa harapan nila at kinain si Korah at ang kanyang pamilya, kanyang mga relatives. Si Dathan, ganun din si Abiram. Kaya dito sa verse 41, the following day, nag-complain na naman yung mga Israelita at pinagbibintangan si Moses na pinatay niyo mga tao ng Diyos. Si Yahweh nga ang pumatay sa kanila eh. Isang paghuhusga ni Yahweh yun sa kanila. Pero dahil dito, sabi nga, nag-assemble na naman yung mga tao, yung mga oposisyon laban kay Moses at Aaron. So anong ginawa ni Moses? Umalis kayo dyan, sabi sa kongregasyon na yan, sabi nga ni Yahweh. Akin ang pupulbusin lahat sila. Pero nanikluhod itong si Moses. At sabi niya kay Aaron, kunin mo yung censer mo at put incense. At saka yung burning coals sa altar. Bilisan mo para magkaroon pa ng pagkakataon magsisi ang mga taong ito. Pero sabi nga, unti-unti na pala yung puot at galit ng Diyos ay pumasok na. Nagumpisa na dyan, sabi sa verse 46. And so, si Aaron at si Moses tumakbo doon sa gitna ng assembly. Pero sabi, naumpisahan na. Kaya sabi, sabi nga, 14,700 people na namatay doon sa plague na yon. Dahil lang sa katigasan ng ulo ng mga ito na pinagbibintangan si Moses at si Aaron na pumatay kina Korah, Dathan at Abiram at sa kanilang pamilya.
Ano mapupulot natin dito? Bakit naisulat ito ni Apostol Pablo? Dahil ito'y warning. Warning sa atin sa pagko-complain. Okay? Kaya ito ay sinabi rin dyan sa Romans 15:4. Okay? Punta tayo sa Romans 15:4 na makikita natin po yung binabanggit dito ni Apostol Pablo. Sa Romans 15:4, sabi dyan, "For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope." See? So yung palang mga pangyayari sa lumang tipan na yan ay babala para sa atin, at the same time para tayo ay matuto, para wag na tayong gumaya pa sa kanila, sa kanilang maling mga ginawa. Ayan. Ito nangyari sa kanila. Ngayon ay warning sa atin. Hanggang saan? Hanggang sa kulminasyon ng mga ages na paparating. At ano yung culmination of the ages na tinutukoy dyan? Ito yung period of time na masasabi natin na yung inauguration ng pagdating ng Messiah dito at nag-culminate ito sa kanyang kamatayan sa krus at sa kanyang pagkabuhay na maguli after 3 days. At ito'y magpapatuloy hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. So ito yung sinasabing culmination of the ages. Itong time na ito na tayo ay kabilang, yun, na nakita na natin 2,000 years ago ang ginawa ni Jesus na pagliligtas sa sino mang sasampalataya sa Kanya. So ito ay isang period of fulfillment. Okay? Na pinangako niya noong lumang tipan, nagkaroon ng katuparan nung dumating dito si Jesus, at magkakaroon pa ng kabuuan sa kanyang muling pagbabalik, na kung saan ay kanya na ngayon wawasakin ang kasalanan, ang kamatayan, maging si Satanas ay mawawala na at maitatag na ang bagong langit at lupa. Yan ang plano ng Diyos. Okay? Kaya dito natin makikita, sabi nga, so if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Sabi, kung iniisip mo ikaw, nakatayo ka dyan, mag-ingat ka, baka mahulog ka. Naalala ko tuloy uli si Ravi Zacharias. Maaring sa kanya, he thought, hindi na siya mahuhulog sa kasalanan, pero nahulog pa rin siya. Pero tayo rin, babala rin sa atin to. Hindi tayo pwedeng magtuturo ng kamay, ng daliri, sabihin, ay hindi mangyayari sa akin yan. Yung nangyari kay Ravi Zacharias. Kasi nga, sabi, be careful that you don't fall. At ito ang sinabi ni Apostol Pablo sa verse 13 na familiar sa atin. Sabi, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Okay. So dito makikita natin na sabi, lahat ng temptation dito sa mundo ay, kumbaga, alam ng tao kung ano mga yan. Okay? Walang temptasyon na parang sinasabing, bago yan, ito luma, ito dati na. Hindi, parehas lang yan. Iba-iba nga lang yung level ng temptation, iba-iba nga lang yung kasuotan ng temptation, pero lahat yan ay temptation para mahulog ka sa kasalanan. Kaya sabi, these temptations are all common to us, people, mankind. Common talaga yan. Andyan ang temptation. Pero pag titingnan po natin yung word na temptation na yan, ay hindi lang po temptation, pero testings. Yung testings na yan, nangyayari sa lahat ng tao. Pero sabi nga, God is faithful. Tinitingnan kung tayo, sabi nga, pag tayo ay tinempt o tayo ay tinest, sabi, hindi tayo itetest doon sa hindi natin kaya.
Sabi nga, you cannot be tempted beyond what you can bear. Kasi may kanya-kanya tayo na binigay ang Diyos para makayanan natin ang mga temptasyon na yan. At sabi, kapag tayo ay na-tempt during the time of testings, sabi nga, mag-provide din siya ng daan para ikaw ay makaalis dito so that you can endure it. Alam natin na hindi lahat ng oras kaya mong tayuan ng temptation. Kailangan din tayong tumakbo papalayo sa temptasyon gaya ni Joseph the dreamer sa Book of Genesis. Isa sa mga anak ni Jacob, si Joseph. Alam naman natin na nangyari sa kanya. He was indeed a man of God at hindi siya bumigay sa mga temptasyon na pinakita ng asawa ni Potiphar. Kaya dito makikita natin, yung temptation in itself is not sin. Hindi po kasalanan yan. Bakit? Si Jesus ay na-tempt. Sa Matthew 4, 1-11. Diba? Tinempt siya ng diablo. Pero yung yielding to temptation is a sin. Yung mahulog ka sa temptasyon, yun ang sin. Okay? Mahulog ka sa mga testing na yan, na kung saan ay hindi mo nakayanan. Pero sabi, ang Diyos lagi nagbibigay yan ng kapamaraanan para tayo ay hindi mahulog dyan. At yan ay sa pamamagitan ng kanyang salita, kung ikaw ay susunod sa kanyang salita. Sometimes, kaya tayo nahuhulog sa temptasyon is ayaw natin kasing sundin ang salita ng Diyos o ayaw natin pakinggan. Okay? Kaya tayo nahuhulog. Mas pinapaboran natin yung sarili nating pananaw, sarili nating kaisipan. Hindi, kaya ko to. Pero yung pala, hindi mo kaya. Okay? Kaya mahirap yung nagmamalaki ka. Mahirap yung nagsasabing kaya mo ang mga pagsubok na ito, mga temptasyon na ito, na kaya mong harapin. Hindi mo kaya. May time kailangan mong tumakbo. Okay? May time kaya mong tayuan, pero may time kailangan tumakbo ka. Yun ang kaparaanan din ng Diyos. You are given a way of escape. Diba? Alam naman way of escape, diba? Pag sa movie house, mayroong mga fire escape, may exit, takbo ka, diba? Takbo ka doon para ikaw ay maligtas. Yung mga iba na nanatili doon, hindi, kaya ko tong sunog na to, kaya ko to. Ano nangyari? Kinabukasan, ano na pala siya, abo na. Bakit? Nasunog siya sa loob ng sinihan. So, ganun din yan. Pagdating din sa atin, sa ating pananampalataya, huwag natin sasabihin na meron na tayong Diyos, tayo may relihiyon na, tayo sumasamba na, tayo nagsisimba. Pero dapat yung kilalanin ang tunay na Diyos. Dapat yung malaman, paano ba sambahin ang Diyos. Huwag tayong matempt na okay na tayo, nagsisimba na tayo, meron tayong mga sinusunod na mga kinagawian. Sinasabi na nga dito yung mga Israelita, nahulog sila sa idolatry. And how many people ay ang nahulog ngayon sa idolatry? Sa relihiyon na lang ng Romano Katoliko ay napakadami ang hulog sa idolatry. Pero wag ka. Hindi mo na kailangan pang puntahan pa ang religion ng Katolisismo. Tayo mismo, tingnan natin, baka tayo mismo ay meron din idolatrous heart. Maaring sinasamba natin ang ating career, ang ating mga gamit, ang ating asawa, ang ating mga anak, ang mga bagay-bagay sa paligid, o ating mga kaisipan, yan, mga atheist, iniisip nila, walang Diyos. That's idolatry. Akala nila, hindi sila idolatrous. Pero even atheists are idolatrous because they believe in themselves. They believe their own thinking. And that is idolatry. Sabi nga, ang Diyos lang ang dapat na masamba at hindi ang sarili o ang anumang bagay sa paligid. So dito po tayo magtatapos. Magandang gabi po sa inyong lahat.